Okay. Yung next question ko, Prof. Contreras, ay iuugnay ko sa surveys po, kasi recently ito pinag-uusapan at may isa pa nga ilalabas daw ngayon na magpapakita daw na related rin po sa mga pinoposyo recently na medyo nananaro na yung gap ng ratings ni Vice President Sara Duterte at nung dating Vice President na kahapon nag-affirm na hindi na raw not seeking a national post in 2028. Okay. Sa tingin niyo ba itong nangyayari ngayon sa Kongreso is enough to change the mind of the base ng mga Duterte? At yung mangyayari ba mamaya yung desisyon po i-hand down sa The Hague ay magkakaroon ba ng epekto, let's say, sa perception na ay binivictimize sila yung mag-ama sa abroad at dito sa Pilipinas? Kung ako mga Duterte, mangangamba na ako eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, nagpa-plateau na yung popularity ni Sara. Yung mga undecided, lumiliit na, yung naglilipatan na either sa Marcos base o kaya sa pink, yellow opposition. At nakita naman natin yan sa ngayon, unang-una doon sa survey tungkol sa trust and approval rating ng Pangulong Marcos at Sara Duterte. Kita natin si Pangulong Marcos umakyat pareho. Yung trust at approval. Si Sara Duterte, yung trust niya parang hindi nagbago kasi within the margin of error. Pero bumaba yung kanyang approval. So, and then, yung makikita mo na hindi naman siya makalagpas sa 33%. At pumapasok na ngayon yung issue na si Vice President, sa dating Vice President ngayon Naga City Mayor Leni Robredo ay umakabol na. And it is most unfortunate na kung kailan naman ganito, si Leni ay nagsabi na hindi siya ngayon interesado. O talagang final na daw ang desisyon niya, ayaw yung mag-national. Pero gaya nga na sinabi sa akin ng mga kakilala ko sa Naga City, huwag daw akong maniniwala sa kanya. Kasi last time, ganyan din sinabi niya. So sabi ko, well, siguro kailangan niya na mag-decide in a way. Siguro may rason, may advantage na talagang kung talagang hindi siya tutuloy, sabihin niya na ngayon para makapaghanap na ng iba pa. Or baka naman iniingatan niya yung sarili niya na baka pag mag-decide na siya ngayon, siya naman ang upakan ng husto. Alam natin yan, right? So it's a very fine balancing act. But in the Philippines, you could not, say, politicians are allowed to change their minds. And we allow them to do that. So, kasi sinasabi, Prof, but diba? in any case, at least it makes it clearer. Yung sinasabi na yung error daw ni Leni kasi nung una is that she declared too late na. Too late, oo. So parang either po, sige. I think that's something that should also be factored in. Pero sayang kasi sa ngayon siya yung may momentum eh. Siya yung sabi nga ni Senator Laila de Lima, siya lang yung by numbers ang malaki ang umaakyat na sa double digits na 21 eh. Umaakyat na siya. Si Risa kasi single digit ang kanyang number. So mahirap itulak. So pero at least kung sakali man na-determinado si Leni, then dapat tumulong na lang siya sa paghahanap ng kandidato. If Leni Robredo could not be the candidate, at least she can be a symbol, a rallying point to unify what I don't call the opposition but the anti-Duterte forces. Because the anti-Duterte force includes not just the pink and the yellows, but it could also include the Marcos loyalists. It could also include the reds. It could also include the many undecided who are. It could even include disgruntled DDS. If there is such a thing as if there is such an animal like who you can call a disgruntled convincible DDS. Palagi naman silang disgruntled, di ba? Ay baka naman by this time baka naman nakikita nila yung mga ganyang lumalabas. Tamo naman si si Donald Trump ka, ang daming mga MAGA Republicans ngayon na nagbabago na ng isip, right? So, nagmimea culpa na sila. Baka naman mayroon din ganoon sa mga DDS. Pag nakita nila itong mga napapanood natin sa TV at mga bilyon-bilyon, baka naman ang iba sa kanila, yung mga soft type ng mga Duterte supporters ay pwedeng makumbinsi na magbago isip.